Tayo po tayong lahat mga kapatid, and let's open our Bible. Atin pong pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Okay. 1 Timothy chapter 2. And we will finish chapter 2 today. Praise the Lord. Alright, so next week, chapter 3 na po tayo. Okay? So sabay-sabay po muna nating basahin verses 11 to 15. Verses 11 to 15. 1 Timothy chapter 2, verses 11 to 15. Sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. Let the woman learn in silence with all subjection. But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman, being deceived, was in the transgression. Notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. Let me request all the ladies to read again, verses 11 to 15. All the ladies, ready, read. Alright, let us pray. Namin Diyos, salamat po ngayong umaga po na ito. Salamat sa panahon na binigay niyo po sa amin. Maulan, malamig. Pero Diyos, sa lahat po ng pagkakataon, sapat po ang iyong biyaya at ang pangangailangan po namin ay nasusupply niyo in every situation. Help us to be content, to be thankful, to have a grateful heart, at hindi po murmuring ang marinig sa amin, complaining, but just thankfulness sa lahat ng goodness niyo po sa amin. Lord, whatever will be preached today is your will and thy word, and we should not go against it, but for it. So tulungan niyo po kami na maintindihan ang laman po niyong banal salita, maintindihan po ng mga makapakinig, at maglagay po ng burden sa aming puso, a godly burden, in order to obey your word and not be disobedient. In Christ name we pray. Amen. And amen. Tayo po ay makakaupo. So maliwanag po sa ating binasa na talata in 1 Timothy chapter 2, what is expected, particularly speaking, mga kapatid, to the ladies. Okay? So, maliwanag naman dito in verse number 11, so sabi niya, let the woman. Okay? Sa verse number 12, but I suffer not a woman to teach. Tapos, sa verse number 15, imposible naman na mag-bear ng children ang mga lalaki. Amen. Do you still believe that? Do you still believe na ang nabubuntis lang po babae? Kahit ano pa po ang sabihin ng nakaraang buwan nga may bansag sila, di ba? Pride Month. Si Rizal, may Rizal Day. Si Bonifacio, may Bonifacio Day. Yung kalayaan natin, may Independence Day. Pero yung Pride Month, hindi lang day, ha? Month. Okay? Anong inambag ng month na yun? Sa ating society. Okay? So, but what I'm saying, mga kapatid, in the scriptures, maliwanag po yung sinasabi ng Diyos sa ating pong pinag-aaralan. Now, in Hebrews 11 verse 6, before we tackle that, kagaya ng ginawa natin last time, we need to set some foundations. We need to set some basis. So that hindi natin hindi natin isipin na ang Diyos is a unreasonable being na meron siyang mga demands na kung saan unrealistic. We should consider God na He has your best interest. Ano ibig sabihin mo, preacher? Walang gusto ang Diyos na ikasasama natin. Walang kalooban ng Diyos ang ikasasama ng bawat mananampalataya. Every Word of God and every will of God is for the benefit of man. Kung makikinig lang ang tao to the words of God, hindi siya mapapahamak. But there is a way which seemeth right unto a man, but the ender of are the ways of death. Now in Hebrews 11 verse number 6, Hebrews 11 verse number 6, okay?
Punta po muna tayo doon. Lalagay ko muna yung atin pong topic. Nakakalimutan natin most of the time. Laki-laki ng sulat natin, malaki yung ating Okay. Silence, subjection, and sobriety. Now in Hebrews chapter 11 verse 6, familiar na po tayo sa talata po na ito. Ang sabi ng Biblia, but without faith. Do you have faith? Okay? Ang tagline nga natin dito ngayong taon, di ba? For we walk by faith and not by sight. Sabi ng Biblia, but without faith, it is impossible to please Him. Do you agree? Hindi natin mapiplease ang Diyos, hindi natin siya mapiplease, malulugod kung wala tayong pananampalataya, kung hindi tayo naniniwala sa sinabi niya. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. In Romans chapter 14, verse 23, Romans 14:23, the Bible tells us, and he that doubteth, siya na nagdududa, is damned if he eat, because he eateth not of faith. For whatsoever is not of faith is sin. Anumang hindi sa pamamagitan ng pananampalataya ay kasalanan. So, the word faith and the concept of faith is central to the Christian life. Alisin mo ang pananampalataya sa buhay ng isang Kristiyano at tayo ay mangangapa sa dilim. Ang pananampalataya ay pagtitiwala sa Diyos, sa kung anong sinabi ng Diyos at atin po itong sinusunod. Okay? Nakakasunod po tayo? Ano sabi nung But without faith, it is impossible to please Him. The definition given in the book of Hebrews of faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Not necessarily na lahat ng sinasampalatayanan mo, naiintindihan mo. Kundi kung anong sinabi ng Diyos, pinaniniwalaan mo ito at nagtitiwala ka na ang Diyos ay tapat na sundin at gawin kung ano ang kanyang sinabi. That is faith. Nakasunod po tayo? So faith is simply sa mababaw na pangunawa para maintindihan po ng lahat. Ang pananampalataya ay paniniwala sa sinabi ng Diyos. So kung sinabi ng Diyos siyang lumikha ng lahat ng bagay, anong gagawin ng pananampalataya? Naniniwala lang ang pananampalataya. Yes, Lord, I believe ikaw lumikha ng lahat ng bagay. Kung sinabi ng Diyos na isusupply niya lahat ng iyong pangangailangan, ang pananampalataya, anong gagawin? Magrereklamo ba? Magmumurmur ba? Magko-complain ba? Hindi po. Ang gagawin ng pananampalataya, magtitiwala sa Diyos. Lord, ikaw ang nagsusupply ng aming pangangailangan. We believe you, O God. Nakikita po natin, faith is central to the Christian life. Alisin po natin ang pananampalataya sa ating buhay. Sabi ko nga po, mangangapa tayo sa dilim sa ating Christian walk. Hindi natin alam kung ano yung ating gagawin, hindi natin alam yung direksyon ng ating buhay. Sapagat, ang Diyos po, most of the time, mga kapatid, sa ating paglago, hindi mo naiintindihan kung bakit niya sinasabi ang isang bagay at kung bakit niya pinapagawa ang isang bagay. Pero we are expected not to argue against God, but to believe on God. Hindi para awayin ng Diyos, hindi para magreklamo sa Diyos, kundi paniwalaan kung anong sinabi ng Diyos and therefore by that, obey the Word of God. Sundin kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Mga kapatid, the Bible is not a man-centric book. Anong ibig sabihin mo, preacher, pag sinabi mong, the Bible is not a man-centric book? Hindi ba't ibinigay ng Diyos ang libro na ito para sa atin? Yes. Ang ibig sabihin ko na the Bible is not a man-centric book. Even though a huge part of the Bible, karamihan, sabihin na natin malaking parte ng Biblia, ay naisulat so that ang mga tao ay maliligtas. Could you agree? Okay? Karamihan ng scripture ay naisulat para ang mga tao ay maliligtas. Mababasa natin sa Romans 11:36, for of Him, and through Him, and to Him are all things, to whom be glory forever. Amen. Para saan ang lahat ng bagay? Patungo saan ang lahat ng bagay? Sa Diyos. Para sa Kanyang glory. So when I say, the Bible is not a man-centric book, ang Biblia hindi isinulat para sa kalwalatian ng tao. Ang Biblia ay isinulat para sa kalwalatian ng Diyos. Nakakasunod po tayo? Amen. So,
When the preacher say, kapag yung statement po na yun, the Bible is not a man-centric book, hindi ibig sabihin nun, hindi para sa atin ang Biblia. Ang ibig sabihin ko lamang po noon, ang Biblia ay para sa kalwalatian ng Diyos. So kung anong nakalatag sa salita ng Diyos, anong nakasulat sa salita ng Diyos, ibinigay po yun ng Diyos para sa kanyang glory. Okay? Hindi para i-please yung atin pong fleshly desires. The Bible is not given so that our old man will be cheered or encouraged. Hindi binigay ng Diyos ang Biblia para sabihin niya sa laman natin, sige, magpatuloy ka lang, goods yung ginagawa mo. Hindi po ganon. And don't expect the Bible to tap you at the back. Sabihin, okay lang ang ginagawa mo. Mga kapatid, most of the time, the Bible will instruct us and correct us na maling ginagawa natin. Okay? It is given so Christians might know how they might reckon or must reckon their flesh crucified. Ibinigay ang Biblia para sa ating mga mananampalataya, kilalanin natin ating mga sarili na patay. Ipinakong kasama ni Kristo. Remember 2 Timothy 3:16. Anong sabi ng Bible? All scriptures is given by inspiration of God and is profitable for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Unang-una, doctrine, di ba? Doctrine, reproof, correction, instruction in righteousness. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So, brethren, ang pag-aaral ng Biblia, ang pag-aaral ng Scripture, may kaalinsabay na pagtutuwid. May kaalinsabay na pagpupuna. May kaalinsabay na pagsasaway. Nandiyan po kayo? Tayo po ngayon ay nasa church. Wala tayo sa lugar na i-condone yung ating mga kasalanan. Wala tayo sa lugar where we will be pat at the back sa mga ginagawa natin, kundi we are at a place na kung saan ang katotohanan ay pinipreach. Why? The church is the pillar and ground of the truth. And the only thing that will make you free is no other than the truth. The truth shall make you free. Kung hindi natin kukomprontahin ng katotohanan, we will never be free. We will never be liberated. We will not have liberty in Christ. Okay? Kaya po, tayo ay nagtuturo ng Biblia not to please men, but to please God. Okay? Yung binasa natin sa 1 Timothy chapter 2 kanina, will go against modern feministic movements. And let me tell you, some will be offended when you preach that to them. Ang iba ay ma-offend when you preach those truths to them, and they will argue against you. Makikipag-away sila doon sa mga sasabihin mo, hindi ka naman nakikipag-away. Again, mga kapatid, 1 Timothy 2, pinag-aaralan natin, we should lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Nakasunod po tayo? Ibig sabihin, ang ating buhay, marked by peace, not by war sa tao. Meron tayong gera spiritually sa ating spiritual walk. Pero hindi tayo nakikipaggera sa tao mismo, kundi against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. And by doing so, when we conduct our ministry at gusto natin na ang tao maligtas mula sa kanyang kasalanan, by the same time, not be snared by the devil himself, may mga pagkakataon that you will go against the routines, the life of the person you are winning. Kailangan mong i-address yung buhay ng tao na wini-win mo sa Panginoon. And to tell him, ito yung truth according to the Word of God. Amen. Ang pwedeng maging result nun, awayin ka ng tao or makita ng tao, magpasalamat siya sa'yo, thank you for telling me that walang taong nagsabi sa akin na yan pala ang gusto ng Diyos sa buhay ko. Nakasunod po tayo? Okay? Again, ulitin ko po mga kapatid, before we continue, God has our best interest. Walang gusto ang Diyos na ikasasama natin. Parang hindi kayo konbinsido dun sa sinabi ko na walang gusto ang Diyos na ikasasama natin.
But everything that God wants and God's desire for His children is for the benefit of His children, para maging fruitful yung ating buhay, and that we will shine as lights in this dark world. Okay? So kung di man natin naiintindihan yun, mga kapatid, please believe the book. Please believe the Bible. Kasi yun po yung nakasaad sa salita ng Diyos. Walang gusto ang Diyos na ikasasama ng kanyang mga anak. In Hebrews 4:12, of course, we know that the Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and of the joints and marrow, and as a discerner of the thoughts and intents of the heart. That's why most of the time masasabi natin, or kapag nakikinig tayo ng preaching, aray, ang sakit, tumagos, di ba? Pero yung iba hanggang ngayon, sapul siya, sapul siya, sapul yun. Ay, buti na lang nasabi ni preacher yun. Tamang-tama sa kanya. Hindi tumatama sa iyo. Natamaan na lahat ng katabi mo, natamaan na yung mga nasa harapan at nasa likuran mo, ikaw hindi pa rin. Amen. So, ang preaching po ng salita ng Diyos, mga kapatid, don't think na ang preacher, ginawa niya ang preaching para lang sa iyo. Preaching is for corporate, okay? Para sa lahat, ibig sabihin. So, when the Holy Spirit is speaking to you through the Word of God, at sa palagay mo parang ang preaching personal para sa iyo, magpasalamat ka, kapatid. Bakit? Kinakausap ka ng Diyos eh. Hindi naman para sa iyo lang ang preaching, para sa lahat eh. Okay? So kung iniisip mo, bakit parang ako yung pinipreach? Ay mga kapatid, pag iniisip natin na ganun, dapat kinounsel ka. Kasi ikaw na ikaw lang yun, wala kang katabi. Okay? Pero kapag kinakausap tayo through preaching, it means to say the Holy Spirit is speaking directly to you. Not necessarily na ang preacher, pinlano niya na sabihin yon at ikaw yung kanyang patamaan. No po, hindi ganun. Preaching is supposed to be corporate. And at the same time, parang paradox din yung ini-explain ko last time. Pinipreach siya sa marami, pero ang epekto dapat per individual. Amen. So kung tayo may matututunan po ngayong umaga mula sa salita ng Diyos, magpapasalamat po ako sa Panginoon. Dahil ito ay isang hakbang patungo sa pananampalataya pamumuhay ng nararapat at tama sa harapan ng Diyos. So, however, we must not forget, okay, yung pinakita ko sa 2 Timothy 3:16, isusulat ko po para di natin makalimutan, merong reproof, merong correction. Anong sinasabi nito tungkol sa buhay natin? Ibig sabihin, pwede tayong itama ng Word of God dahil mali yung landas natin pinupuntahan, mali yung pamumuhay natin. Okay? Ang assumption ng Biblia, kapag na-save ang isang tao, hindi niya pa alam yung kanyang ginagawa. Paano mong malalaman yung ginagawa mo? Dati ka nga hindi ligtas. Lumalakad ka according to the course of this world. Tapos, nung na-save ka, nakilala mo ang Panginoong Hesus, sumampalataya ka sa ginawa ni Kristo Jesus para sa iyo, you are not expected to know everything about the Bible. And assuming many Christians today, marami po ang hindi talaga alam how to walk as Christians. Maraming hindi nakakaalam kung paano maging Kristiyano. Kaya yun yung disenyo ng Diyos, kaya po merong church. Kaya merong lokal na iglesia na dapat kabilangan isang mananampalataya para sa ay matuto ng salita ng Diyos at sa pamamagitan nun ay lumakad ng nararapat na tama sa harapan ng Panginoon. Nakasunod po tayo? Mahalagang mahalaga sa buhay po ng isang ligtas ang church. Tandaan nyo po yan. Kung ang buhay nyo, kung ang buhay natin umiikot, okay, yung mga estudyante, maaring school, yan di ba? Kung ang buhay nyo umiikot dyan, okay, dyan lang umiikot yung buhay natin, bakit tayo magrereklamo? That's already a life na para sa Panginoon. Ba't maghahanap ka pa ng mga gala sa labas na carnality lang naman yung ginagawa? Tama?
If our life will revolve around our family, our church, yung ating trabaho, at dyan lang magsisircle yung ating buhay, mga kapatid, glory to God. Amen. Don't be ambitious to go beyond the bounds of God's protection. Kapag hindi natin sinasabi na wag kang gagawa ng ibang bagay maliban dito, mga kapatid, pero generally speaking and practically speaking, dito umikot yung buhay natin. Paano kung ang buhay mo lang, tinanggal mo yung, okay, ang buhay mo ganito lang, tinanggal mo yan, so wala kang church. Dito lang yung buhay mo. Okay? Pamilya mo, trabaho mo, yan. Pero wala kang church. And we will claim, na mahal naman natin ng Diyos. Tama? Ano sabi ng Bible? The church, the pillar and ground of the truth. If we are not in church and we are saved, marami tayong namimiss. Marami tayong namimiss. Tanda po natin, dinisenyo ng Diyos ang isang ligtas as a member of the body. God designed each member of His church to be a part of the body. Ano ibig sabihin? Try nga natin na yung paa natin, ihiwalay natin sa katawan kung ano mangyari. Isang araw sabi mo sa kamay mo, ikaw muna magtrabaho kamay, ayoko muna. Yung buong katawan mo, gusto mo lang mamiga, pero yung katawan, yung sabi mo, yung paa, lumakad ka, yung kamay, kumilos ka, ayoko muna, ako hihiga dito. Hindi pwede yun. Ang disenyo ng Diyos sa katawan, kung anong gagawin ng kamay, kasama yung paa doon. Kung saan ka pupunta. Amen. Ganun. Kasi yun yung disenyo ng Diyos eh. At ang church, mga kapatid, lahat ng saved, part ng body of Christ. Kapag hiniwalay mo yung isang miyembro sa katawan, manghihina yun. Hindi magpapunction ng tama yun. Tama? Ganun po kahalaga ang church sa buhay po natin. Nakakasunod po tayo? So, we must not forget, though may ganto, at ako naniniwala, pwede ka makareceive ng reproof and correction sa pamilya mo. Pwede. Tama? Pwede ka rin makareceive ng reproof and correction sa trabaho, sa school. Kaya nga merong mga estudyante, di ba? Okay, mali ang sagot mo. Minsan, yung mga teacher, tinuturuan na, bawal magsabi ng mali. No? Sabi, there is a best way to say, okay? Bahala na po kayo, pray na lang namin kayo kasi ang hirap ng ganun eh. Yung 1 plus 1 equals 3, ay, there is a better way, adding to, mali yan, 2. Ganun. So, pwede ka makareceive ng reproof and correction both in your family and your work and school, but most of the time, mga kapatid, sa salita ng Diyos, mas nakaka-receive tayo ng reproof and correction sa church. Okay? Dahil, when we come together in one place, we are fellowshipping one with another, at yung measure ng each part ay nagpa-function. At doon, yung brother or kung sino man, preacher, the pastor, will preach the Bible at dun din sa pamamagitan nun, we receive reproof and correction. So bakit mo sinasabi yung preacher? We must not forget na yung goal nun, balik tayo 2 Timothy, mga kapatid, 3. Hindi natin binasa yung verse 17, which is the last part of that verse. Ang goal nung reproof and correction na yon, ang goal ng reproof and correction is verse 17. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ulitin ko. Ang goal ng Diyos or God has our best interest. Kaya niya tayo tinutuwid, kaya tayo pinapagalitan, kaya tayo tinatama para maging perfect tayo. Maging mature tayo sa pananampalataya. Maaring hindi nyo naiintindihan ng mga anak. Tama po. Practically speaking, pwedeng apply sa pamilya. Ang mga anak, di nila naiintindihan, ba't sila pinapagalitan ng tatay nila, ba't sila pinagbabawalan, bakit may limit yung kanilang pagse-cellphone, bakit may limit yung kanilang paglabas, bakit kailangan alas 6 ng 6 p.m., nasa bahay na sila. Maaring hindi pa naiintindihan yun ng mga anak. Pero that is in place
para sila ay mag-mature. Tama po ba? Tama po ba? And the same way, ganun po ang Panginoon, mga kapatid. Maring di natin naiintindihan why a verse or a scripture commands something or instructs something. But at the end of the day, the purpose of God is that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good work. Hence, mga kapatid, though we might not understand the reasoning of the Lord, di natin naintindihan, maring ngayon, hindi natin naintindihan, behind every instruction, we should by faith trust God's wisdom over every matter. We are called believers for a reason. We are not critics or doubters. We are people of faith, and as such, we place emphasis on believing and obeying God's instruction for us as set by this book. Having said that, many Christians, might be offended by the verses we are tackling this morning. Meron po, pwedeng ma-offend. Dahil lang ipipreach mo yung sinabi naman ng Diyos. Or sinabi ng salita ng Diyos. 1 Timothy chapter 2. They could employ their own verses to trump the things we have read and may completely dismiss the verses without any regard to it. Pero ano po ang sabi ng Biblia? What does the Bible says? Punta na po tayo sa ating text after that lengthy introduction. 1 Timothy chapter 2, verse number 11. Let the woman, amen po yung mga woman. Dapat alam nyo pong woman kayo ha. Don't let the world deceive you. Let the woman learn in silence with all subjection. Maliwanag po ba yung verse o malabo? Ang linaw, mga kapatid. Malinaw ang sinabi ng salita ng Diyos. Tama po ba? Kailangan pa bang mag-Greek at mag-Hebrew para mag-gets yan? Hindi po. Kailangan po ng pananampalataya yan. Hindi mo kailangan dyan ng hermeneutical tumbling para maintindihan mo. Ang kailangan mo dyan, pananampalataya. Remember that this is a continuation from verses 9 to 10. Yung last week pong tinakil natin. At ang ugat po noon ay verse number 4. Remember that? Who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. Ano po ang ugat ng mga bagay na ito? Kaligtasan ng mga tao at pagkaalam sa katotohanan. That's the root of these things. Tama po ba? Though these verses specifically address women's behavior in the church, all believers are instructed to lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. Yun yung utos sa lahat ng mananampalataya. Therefore, verse 11 is not out of context. Hindi siya out of context, but completely consistent with Pauline instruction and sound doctrine. Like what we have preached last time, he wants his children not only having the imputed righteousness, but living it out practically and bodily. Satan can't alter your soul's destination. Okay po, babagalan ko at tatagalugin ko. Hindi na po, naniniwala tayo, once saved, always saved. Tama? Once na ang tao naligtas, never na po na mapupunta pa siya na impyerno. There's nothing that you could do para i-reverse yung grace of God. Once we have received the grace of God, we are eternally secure and have eternal life. Okay? So Satan can't alter your soul's destination. Dapat firm tayo doon, established tayo doon. Pero, he wanted you to go empty-handed there. Nakuha niyo po yun? Hindi ka na niya, kumbaga, hindi ka na mapipigilan, may ticket ka na, papunta ka ng ibang lugar. Hindi ka na mapipigilan doon. Pero, pwedeng ang maleta mo, hindi mo madala. So, nakapunta ka doon, pero empty-handed. What does that imply? Sa judgment seat of Christ, walang rewards. Yun ang gusto ni Satan. Punta ka ng langit, pero wala kang madadala. At paano niya ginagawa yun, mga kapatid? He will ruin your life and testimony as much as he can to remove your effectivity for the work of the Lord. Yun lang naman yung gagawin niya sa mga mananampalataya ngayon eh. Wala na eh. Kasi kung saved tayo, mga kapatid, remember, ang kaligtasan ng Diyos para sa lahat. Wala pong pinipili ang Diyos sa kaligtasan.
Kung ikaw ay lalapit sa Diyos sa pananampalataya sa ginawa ni Kristo Jesus, ililigtas ka ng Panginoon. Walang sinasabihan ng Diyos na, lapit, ayoko sa iyo. Walang ganoon. Kapag ang tao sumampalataya sa ginawa ni Kristo, save siya. Kapag ang tao naniwala sa tapos na ginawa ni Kristo Jesus, maliligtas siya. Walang iniikesan ang Diyos sa kaligtasan. Anyone who will come to Christ will be saved. Amen. Lahat ng lalapit kay Kristo, maliligtas. Ngayon, pag naligtas tayo, sabi ko nga po, target na tayo ng kaaway. Target na tayo. Either, i-discourage ka niya, papatigilin ka niya, ang goal niya, pahintuin ka in such a way para you will never tell anyone about the gospel you believe. Na hindi mo sasabihin yung pinaniwalaan mo, yung natanggap mo kay Kristo na buhay na walang hanggan, wala kang pagsasabihan nun. Why? Discourage ka eh. Yung buhay mo, kung ano-ano. Naiintindihan po natin? Mga kapatid, I'm preaching to everyone dahil walang exempted sa bagay na to. Even your preacher is not exempted to these things. Satan is constantly baiting us. Patuloy. Nagbibigay siya ng mga pain. Ito yung gawin mo, ito yung pagkaabalahan mo, ito yung mga bagay na dapat pokosan mo para ilayo tayo kay Kristo Jesus. Every time He's doing that. Amen. At hindi po ito, hindi din siya sa edad eh. Kasi every age, kahit ano pang edad natin, pwede pa rin tayong masilo ng kaaway. Hindi, ang kaligtasan natin, intact. Pero ang testimony natin, fluctuating. Okay, nakakasunod po tayo? Naintindihan po natin. So for those who are ready to hear the scriptures about these matters, here we go. Direct cross-reference, yung direct cross-reference ng binasa natin sa 1 Timothy 2, verse 11, is 1 Corinthians 14. I hope the silence in the church means we are intently listening. Ano po? 1 Corinthians 14, verses 34 to 40. That is the direct cross-reference nung binasa natin dun sa verse 11 na let the woman learn in silence with all subjection. Anong sabi ng Biblia doon sa 1 Corinthians 14? Sabi ng Bible, verse 34, let your women keep silence. Diba parehas yung wordings? Pero ito may context, in the churches. For it is not permitted unto them to speak, but they are commanded to be under obedience, as also saith the law. And if they will learn anything, let them ask their husbands at home. For it is a shame for women to speak in the church. What? Came the word of God out from you, or came it unto you only? If any man think himself to be a prophet or spiritual, let him acknowledge that the things that I write unto you are the commandments of the Lord. But if any be ignorant, let him be ignorant. Wherefore, brethren, covet to prophesy and forbid not to speak with tongues. Let all things be done decently and in order. Anong context nung verse 34 na let your women keep silence in the churches? Babasahin natin mga kapatid, verses 26 to 33. Aatras ka pa para maintindihan natin. How is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation, let all things be done unto edifying. If any man speak in an unknown tongue, let it be by two or at the most by three, and that by course, and let one interpret. But if there be no interpreter, let him keep silence in the church, and let him speak to himself and to God. Let the prophet speak two or three, and let the other judge. If anything be revealed to another that sitteth by, let the first hold his peace. For ye may all prophesy one by one, that all may learn, and all may be comforted. And the spirits of the prophets are subject to the prophets. For God is not the author of confusion, but of peace, as in all churches of the saints. Saka binanggit in 34. Let your women keep silence in the churches. Nakuha niyo po? Sabi nila, ano yun, preacher? Di ko na-gets. Wala taga ako nakuha doon. Okay?
Ito po mga kapatid. Ang command, let the woman be silent, tama? In the church. Anong context? Kasi may mga nag-a-apply nito mga kapatid, nasa church talaga, ni makipag-usap, hindi pwede. Kasi nga nabasa, sabi, let the woman be silent in the church. So yung mga hyper na hindi nagbabasa ng context. May ganun po. Pag nagsiservice po, talagang walang kibuan mga kapatid. Wala talaga. Isipin, may mga ganong nag-interpret kasi hindi binabasa yung Bible talaga eh. Kumukuha lang ng out of context para may maituro, pero hindi talaga yun yung tinuturo ng Bible. Mga kapatid, ang sinasabi na let the woman be silent in the church is all about prophesying. Preacher, hindi ko pa rin na-gets. Ano ibig sabihin mo? Hindi pwede na ang mga babae sa simbahan magturo at mag-preach. Nakasunod po tayo? Ang context doon, di ba, let all things be done, discipline in order, saka God is not the author of confusion. Okay? So, ang context doon, mga kapatid, na ang mga women is be silent in the church sa pagtuturo sa simbahan, and mind you, mga kapatid, mixed multitude. Ibig sabihin, sa congregation, merong mga heads of the home, may mga tatay, may mga asawang lalaki, merong mga anak. Doon sa mixed multitude, hindi allowed ang woman na magturo. Obviously, ang mga babae pwedeng magturo. Bakit? Kasi sabi ng Titus yung mga older women, aged women, ituro sa younger women. So pwede magturo ng ganun. Pero anong context nun? Sila lang, mga ladies lang. Nakasunod po tayo. But in the context of the church itself, kapag ang pinag-uusapan natin, kagaya nito, lahat tayo dito, nandito, may mga tatay dito, may mga asawang lalaki dito. Pag ang yan ang context, mga kapatid, let the women be silent, sabi ng Biblia. Nakasunod po tayo. Maliwanag ba? Out of context ba tayo? Hindi po. Binasa nga natin simula verse 26 Ang liwanag ng sinabi ng Biblia. Kaya pag binasa natin pabalik, nakita nyo yun, verse 34, let your women keep silence in the churches. For it is not permitted unto them to speak. Hindi pwede magsalita. Anong context, kapatid? Prophesying. Speaking in tongues. May kita mo sa taas. So yung mga churches na nag-speak in tongues, yung mga babae doon, ito sabi ng Biblia. Ay, hindi yata tama yan, preacher. Ay, mga kapatid naman. Ang liwanag ng Biblia dyan. Nakita po natin? Okay. Hindi sinasabi ng Bible na ang mga ladies sa church, bawal magsalita na sa katabi, pakikuha naman yung hymnal. Hindi. Anong tinuturo ng Bible? Women should not teach in a mixed assembly of believers where the heads of the home are present. Pero, okay, binasa natin 1 Corinthians 14, di ba? Mga tatay, basahin po natin yung 35. Okay? Anong sabi ng 35? If they will learn anything, sino yung they? Yung mga women, yung mga ladies. If they will learn anything, let them ask their husbands at home. Anong ini-imply ng Bible? Ibig sabihin, yung mga asawang lalaki dapat maalam sa Biblia. Aray ko po. Tama. Bakit? Kasi sasabihin sa mga babae, dapat silent kayo. Okay, silent kami. Tapos, gusto nilang malaman, may natutunan sila, gusto nilang may pagsabihan, gusto nilang maintindihan yung doktrina. Pag-uwi sa bahay, pwede ko ba itanong to sa'yo? Wala akong alam dyan. Mahal kita. Wala akong alam dyan. Hindi, mga tatay, ito po ang sabi ng Biblia, ha? Okay, verse 35. Yes, we are teaching, kasi ito yung pinag-aaralan natin, 1 Timothy 2. Pero, it is expected by God na magtitake ng leadership sa bahay ay lalaki. At the same time, dapat aral mo ang Bible mo.
Kasi, ang sabi ng Biblia, kung may tanong man ang asawa mo, dapat sa'yo yun itanong. Preacher, anong diskarte pag di ko alam ang sagot? Ayun. Ang asawang lalaki, doon na magtatanong kay pastor o kaya kay preacher, Preacher, tulungan mo, may tanong kasi, ganito kasi. Lumalabas, ikaw yung nagtatanong, pero tanong ng asawa mo yun. Wala masama doon. Bakit? Yun ay proper order. God is not the author of confusion. Halimbawa, hindi natin mga kapatid, ang mga ladies mahilig mag-aral ng Bible. Okay? Mahilig sila, marami silang tanong. Ngayon, ang mga men, trabaho, ganyan, busy sa pag-provide sa family, walang problema doon. Okay, part yun ng buhay natin. Pero at the same time ito, may responsibilidad tayo spiritually sa ating pamilya. That means, kung ano man yung inaaral ng ating wife, dapat aware tayo doon. Kasi we need to protect them even on doctrines. Kasi po, karamihan sa mga churches na nag-i-split, pakinggan nyo po ha, na nag-i-split, dahil sa chismis na kumakalat sa mga ladies. Nandiyan po kayo? Okay? So, paano yun? Paano yun, preacher? Kailangan ang mga men aware doon sa inaaral ng kanilang mga wives. Ang bigat ano? Parang ibang masaya, silent. Silent pala. Sabi ng Bible, Amen, preacher, preach! Okay? Pero di nila nabasa yung 35. Akala nila nandun nagtapos ang Biblia na wala nang kasunod. Mga kapatid, meron tayong responsibilidad. Amen. So, order yun. Isipin mo, papatahimikin mo yung mga ladies. Sila nag-aaral ng Bible, so marami sila natututunan. Paano nila mako-confirm na tama? Dapat itanong nila sa husband nila. Honey, ano ba to? Tama ba yung naral natin? Ito yung sabi ng Bible. Gawin ba natin to? Sabi ng husband, Thus saith the Lord, honey. Thus saith the Lord. At spiritual ka. Amen. Ano ba sinabi ng Bible? Hindi naman, not necessarily naman, mga kapatid, alam po natin yan. Hindi po lahat ng husband mas matalino sa asawa nilang babae. Amen. Ay, iba, ayaw umamin Okay? Hindi lahat ng husband mas matalino sa kanilang asawang babae. Pero, the women are commanded by God, instructed by God to do these things. Itong pinag-aaralan po natin ngayon. Ito yung utos ng Diyos. Mandato ng Diyos ito. So, kahit tayo ay matalino, hindi dapat natin i-usurp yung bagay na hindi dapat para sa atin. Amen po, nakakasunod po tayo. Okay, so, ito na. Fathers and husbands, yung verse 35, responsibilidad po natin yon. Therefore, it is expected of the Lord that men must learn the Bible to be able to answer their wives' askings. At the same time, maituro sa family, maituro sa mga anak. Okay, sabi ng mga father, kala ko pa naman yung topic ni preacher ngayon para sa mga babae, ang paasa pa yan. 11 to 15, puro ladies yun. Si Adan, isang beses lang nabanggit. Tapos, okay, mga kapatid, nasa Biblia po yan. Okay, kaakibat nung binasa natin sa 1 Corinthians 14 ay ang responsibilidad ng mga husband to be the head of the home and also at the same time to be the question answerers. Okay? Yung magsasagot ng mga katanungan. On a more practical level, ito na. Okay, mga kapatid, ang testimony time, testimony time, is not meant to indirectly criticize your husband or wife. Hindi dapat natin ginagamit ang testimony time parang patutsada, mga kapatid, sa ating asawa or sa ating anak or ganyan. Parang, di ba, minsan nakaakubli yun Papasalamat po ako sa Lord na, binibigyan po ako ng lakas ng Panginoon, no? Kahit, minsan yung, minsan tinatamad po si Brother Ganto. Patutsada yun no? So, yun ang sinasabi ng Bible na be silent. Aray ko. Tama ba? So, kasi hindi mo maintindihan tong doktrina na to kapag hindi mo na practical to yun pala yun.
Ano po? Minsan na nangyayari po kasi sa mga testimony time, hindi edification, mga kapatid, destruction of one another. Nakakasakit tayo ng ibang tao, hindi natin alam. Unknowingly. Or maybe because we are hurt, hindi natin na nakikita yung ating mga sinasabi na hindi na ito nakaayon sa edification, sa pampalakas sa iba. Okay? So, mga kapatid, dapat maging aware po tayo. Ladies, be aware na ito po, napakinggan ko lang din sa mga preachers na pinapakinggan ko, pero ano yung command sa mga husband sa Ephesians, saka sa Colossians? Love your wives. Tama po? Ano yung command naman sa mga ladies, sa mga wives, sa Ephesians and Colossians? Submit. Okay. Bakit daw yun yung kinumand ng Diyos? Ay dahil it addresses your most important need. Sa mga ladies daw, ang kanilang pinakakailangan ay pagmamahal. At sa mga men daw, ang pinakakailangan nila ay respeto at pagsunod. Nakasunod po tayo? So kaya daw kinuman sa mga husband to love their wives, ay yun yung pinakakailangan ng asawa nila. At kaya daw kinuman sa mga wife to submit, is because yun yung pinakakailangan ng husband nila. At alam ko, mag-i-amen yung mga kalalakihan. Mga kalalaki, hindi mo naman kailangan masabihan ng I love you araw-araw eh. Pero kailangan mong marespeto lagi. Ayaw mong nababastos ka kahit saan ka pumunta. Tama po ba? Yung kapag mapapahiya ang lalaki, hindi maganda yun. Amen. Wag na lang maging sweet yung asawa nila pero nire-respeto sila. Kumbaga, ayaw na, hindi bastos sa kanila, goods na goods sa lalaki yun. Kasi that's your most greatest needs. Kaya yun yung kinuman sa babae. At sa mga husband naman, kinuman to love. Kasi, yun yung kailangan ng mga babae. Wag tayong too much na nakapokus sa ating trabaho na hindi natin isipin ng ating asawa. Mga kapatid, their need is to be loved. At ginawa tayo ng Diyos to love them. Amen. Nakasunod po ba? Okay. Am I communicating? Ibig sabihin, naiintindihan po ba natin? Alright. So, ang desire natin, mga kapatid, growth ha. Growth, hindi division. We follow God's order, not invent our own or follow our lust. So, preacher. So, ito yung mga ladies ngayon, napakinggan yon. Preacher, hindi na po ako magte-testimony kahit kailan. So, ibig sabihin ba nun, naintindihan mo yung mensahe o nasaktan ka lang? Dahil ikaw ay guilty doon. Oh. Kapag tayo nagbibigay ng testimony, dapat hindi sa flesh or pride. Okay? So, women, don't teach and preach during testimony. Testify God's goodness in your life. Pasalamat lang. Thank you po sa strength niya sa akin daily, sa mga ginagawa po namin, ganyan. Pero dapat kasi ganito yung asawa ko eh. Teaching na yun eh. Nakita nyo? Yun na yung sinasabi ng Bible na be silent. Okay, nakakasunod po tayo. Ang saya ng topic. Ano po? So balik tayo sa 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2. O yung mga young people, matuto. Ano? Matuto. So alam nyo na expectation nyo sa mga ladies. Isipin nyo kung may manligaw sa inyo or ano, makapag-submit kaya ako dito? Kung hindi, ay wag na lang. Amen. 1 Timothy chapter 2. Anong sabi ng verse number 12? But I suffer not a woman to teach, nor to usurp authority over the man, but to be in silence. Okay, ladies, let me remind you that God is not against you. Amen? Hindi against ang Diyos sa atin. If we will just be in sync, ibig sabihin, yung ating isip, magiging kagaya ng isip ng Diyos, you will understand that He gave this instruction as safeguards and not snares. Ibinigay ng Diyos to protect at para hindi ka madelikado, mapunta sa alanganin. Look how Sarah subjected herself to Abraham. 1 Peter 3. 1 Peter chapter 3. 1
Peter chapter 3. I hope nagiging beneficial sa atin. This is the word of God. This is not my words. 1 Peter, chapter 3, verses 1 to 6. Likewise, ye wives. Amen po yung mga wives. Be in subjection to your own husbands. Kanino daw? Own husbands. Okay? That if any obey not the word, they also may without the word be won by the conversation of the wives. Maliwanag po. Si husband, may ugali. May ugali na gusto mong maguhin or gusto mong mabago niya. Ayaw mo, naiinis ka. Anong command sa wives? Paano mababago yung husband? Sabi, without the word. Okay? Kahit walang salita yan. Sa papaanong paraan? If without the word, then it's by conversation. Ang conversation dyan, hindi yung pakikipag-usap, mga kapatid, yung pamumuhay. So what, ang gusto palang mangyari ng Panginoon, if ever, na merong husband na hindi sumusunod sa salita ng Diyos, nakikita mo may lacking, parang hindi, yung husband ko, hindi siya sumusunod sa Panginoon or hindi siya nagpa-follow sa instruction ng Lord. Hindi mo daw siya mawawan or hindi mo daw siya mawiwin sa pamamagitan ng pagsasalita or pagbibigay ng Bible verses. Paano daw? By the conversation of the wives. Verse 2, while they behold your chaste conversation coupled with fear, whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold or of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner in the old time, the holy women also, who trusted in God, adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Three qualities which Sarah and holy women displays. And that place, yun yung adornment nila. Yun yung nagpapaganda sa kanila. Okay. Tatlong karakteristik po ng mga ladies na sabi ng Biblia, maganda para sa mga ladies na meron kayo. Meekness, quiet spirit, subjection. Nabasa niyo po yung Bible? Bakit ito kaya yung binigay ng Lord? Because the Lord knows human nature. Alam ng Diyos yung human nature in such understanding na alam din ng Panginoon yung tendency ng bawat isa sa atin kung anong gagawin natin in every situation. That's why, ladies, dapat ito daw po yung adornment nyo. Merong nag-a-adorn sa kanilang sarili, verse number 3, plaiting the hair, wearing of gold, putting up of apparel. Ibig sabihin, pinapaganda nila yung sarili nila sa mga bagay na yon. Okay? Nakasunod po tayo? Pero, what is in the sight of God of great price, sa paningin ng Diyos, na mas mahalaga, hindi yung mga bagay na yon. Hindi yung kaya mong ilagay sa iyong katawan or kaya mong isuot sa iyong katawan. But what is more important to God is these things more than those things. More than the apparel, more than the gold, more than the plaiting of the hair. What's more important to God at mapiplease mo ang Diyos kung meron kang meekness, kung meron kang quiet spirit, kung meron kang subjection. Amen. Kagaya po na introduction natin kanina, hindi po ito
This will offend some people. Because they are not used to listening to the Word of God and what the Bible is telling. Pero ako po ay nakikipag-usap sa mga mananampalataya. Ako po ba ay nakikipag-usap sa mga mananampalataya? Amen. Ang atin po ba mga binabasa ay salita ng Diyos? Amen. Then believe the Bible. Amen. Believe the Bible. Meekness, ang pinaka-example niyan ay si Kristo Jesus. Sinampal siya, dinuraan siya, may sinabi ba siya? Nothing. Hindi natin sinasabi na, mga husband, sampalin mo. Hindi po, mga kapatid. Love nga ang command eh. Ano ba naman kayo? Okay? Mahalin. Pero, ang mga ladies commanded to be quiet and to be meek. Hindi po, ang meekness is not a sign of weakness. Meekness is not weakness. Meekness, mga kapatid, is the characteristic of the Lord Jesus Christ that even though He is Lord of all, pero on that moment, when He is subjected to the Father, He followed the will of God kahit nasasaktan siya. It's not weakness, it's strength. Yung kaya mo magtimpi, kahit pa ano nang ginagawa sa'yo, abay, hindi normal yun. Anong tawag doon? Fruit of the Spirit. Is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Sinong husband ang hindi mamumove? Kung ang wife niya, ang sakit-sakit niya na magsalita, pero tinitiis lang ng asawa niya kasi pinagpipray siya na magbago siya at gamitin siya ng Panginoon kahit ganun siya. Sinong husband ang hindi mamove sa ganyan? Amen. Minsan yung mga husband, di kasi nakakapag-isip eh. Pagod, mainit ang ulo. So, salita lang ng salita. Ganon. Ano po, hindi na nakakapag-isip. Okay? Ang wife, intindihin ng wife na, the Lord is good. His mercy endureth forever and ever. The Lord and all generation. Amen. Kasi yun naman po eh. Tingnan nyo si Sarah in verse 6. Even as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well and are not afraid with any amazement. Si Sarah, alam ko, 2 times siyang pinahamak ni Abraham. 2 times. Ang pakilala lang sa kanya, kapatid niya. At di niya pinakilala bilang asawa niya kasi ang isip niya, papatayin siya. Sa sobrang ganda nung asawa niya, papatayin siya kapag nakilala na asawa niya yon. Kaya pakilala niya, kapatid ko. Kapatid ko. Okay. 2 times. Pero never mong nabasa si Sarah na nagreklamo. Never. Hindi natin sinasabi na tularan natin si Abraham. Wala tayong tinuturong ganon. Ang sinasabi ng Bible, tularan niyo si Sarah. Amen. That Sarah, even though in a very dire situation, na alanganin na pinunta siya ng asawa niya sa alanganing sitwasyon. Verse number 6, she still obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters ye are, as long as ye do well, and are not afraid with any amazement. Mga kapatid, if somewhat, meron tayong kamag-anak or even a husband or a wife na unsaved, hindi pa ligtas. Sometimes, they will be one not with your word or even not with the word of God na basa mo sa kanya, but with your own conversation. Paano ka mamuhay? Paano ka mamuhay? Paano ka rumispeto? Paano ka gumalang? Paano ka magmahal? Kung hindi niya nga nakikita si Kristo sa'yo, paano niya paniniwalaan si Kristo tagapagligtas? If they will not see Christ in us, which we speak with our lips, but is not present in our life and could not be seen sa ating pamumuhay, then they will doubt. Ano? Pa-church, pa ganyan din naman. Parehas lang naman lahat yan. Di ba? So nagiging blasphemous yung ating buhay in the sight of men
unknowingly. Hindi natin nalalaman na yung atin pong disposisyon, na yung ating conversation, daily living, it is not consistent with the will of God, is not consistent with Christ-like attitude or Christ-like character. That's why kapag tinignan tayo ng ibang tao, they will doubt, church, parehas lang lahat ng church. Amen. Pero, mga kapatid, believe the Bible. Yung love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, hindi mo yan mapoproduce sa flesh mo. You could not. Ang ating tendency lagi, bumawi, rumesbak, magalit, sumigaw, magwala, bumato ng plato, sumuntok. Yan yung mga tendency natin. But the tendency of the Spirit is to be meek. To be at peace. Amen. Ang hirap po kasi hindi mo kaya talaga yan. It must be the Lord. Kaya next time nasisigawan ka tapos magpipray ka na lang, hindi ikaw yun, kapatid. Kung dati nakikipagsigawan ka at hindi ikaw yun. Si Kristo na yun. Kasi naturally, hindi ikaw yun eh. If naturally speaking, your tendency ay mag-retaliate, bumawi, pero this time around, nung naintindihan mong sinabi ng salita ng Diyos, you do these things. Salamat sa Panginoon. It is not you anymore. It is Christ living in you and in me. Amen. Ladies, according to the scripture, if you want to win your husband for the Lord, it's gonna take a chaste conversation coupled with fear. It's your obedience and subjection, not your arguments or Bible verses. Amen. Without the word. Be won by the conversation of the wives. Okay? 1 Timothy, malapit na po tayo matapos. Amen? Malapit na rin natin ma-open ang lahat. 1 Timothy chapter 2. Okay, verse number 13. 1 Timothy chapter 2, verse number 13. For Adam was first formed, then Eve. And Adam was not deceived, but the woman being deceived was in the transgression. Ladies, do it for the Lord's sake. Gawin niyo po sa ngalan o alang-alang sa Panginoon. Magsasubmit ako sa husband ko kung ganto lang siya, kung magbabago lang siya. What's the Lord's will? Read the scriptures. Amen. Trust the Lord. He knows better. Mas alam ng Diyos. Don't be deceived by Satan's lies. Look at Eve. She wanted to be wiser than God intended her to be. Ano yung in-offer sa kanya? To make one wise. So anong desire ni Eve nung kakainin niya yun? Ibig sabihin, gusto niya mahigitan kung ano yung binigay sa kanya ng Diyos. So anong nakuha niya doon sa bagay na yon? What knowledge does she gain? She knows good. Ano na lang ang kulang? Evil. Evil na lang. Knowledge of good and evil yun. Alam niya naman na yung good. So, hindi higher wisdom yung nakuha niya. Evil, shame, sin, wickedness, or nakedness. Husbands and fathers. Amen. Husbands and fathers, you are God's appointed heads for your home. Take charge. Take charge. Don't let your families, your wife, your children be deceived by the world. It is your family. It is your responsibility. Amen. Be a Bible believer. Stand up for Jesus. Learn the scripture. Don't waste your time on worldly stuff. Endeavor for things above. Prepare for the judgment seat of Christ. We have the world to proclaim Christ, our families to raise, and most of all, our God to glorify. Meron tayong gagawin, mga kapatid, mga kalalakihan. Meron kang trabaho. Malaki ang responsibilidad mo. Wag mo, sabi nga, don't throw your towel. The game is not over. Diba? Wag kang give up sa buhay na, wala na, ganito na lang ako. Meron kang responsibility. If you have a family to raise, you have a wife to love, you have a wife to teach. Amen. Wag natin give upan ng buhay. Nandiyan po tayo. Life is tough. Amen. Totoo yun. Kailangan natin maghanap buhay. Totoo yun. Part ng buhay yun. Pero hindi nangangahulugan that we will not take charge spiritually and guide the family in God's direction sa ating buhay. You are called a head for a reason. Hindi ka ginawang head. So your wife is the neck.
You are made ahead. Kasi gusto ng Diyos, you will take charge of your family. You will take care of your family. You will stand up. At pag sinabi ng wife mo, ayoko muna pumunta ng church, sabi ng mga anak mo, dito lang ako sa bahay, daddy, sabi mo, hindi. Punta tayo ng simbahan. Daddy, laro ako na to. Nabasa mo na ba yung Bible mo? Hindi pa. Oh, walang laro-laro. Basahin mo muna. Amen. Dahil alam natin yung mga mommies, malambot ang puso. Ay, kawawa naman ang anak ko. Anong kailangan mo, anak ko? Cellphone? Oh, sige, dito. Ang tatay, ano yan? Pinayagan ako ni mama. Akin na yan. Pinayagan niya na nga ako eh. Sinabi kong akin na yan. Amen. Mga ladies, hayaan nyo pong ang mga husband to take charge for the family. Wag nyo po silang kontrahin, mga kapatid. Utang na loob. Kung gusto nyo na ang bahay natin, ay susunod sa Panginoon, dapat respetuhin ng bawat miyembro ng pamilya ang tatay sa bahay. If you will not do that, kung isipin mo, hindi, mas alam ko to sa kanya. Kung mas alam mo, edi sabihan mo. Ang sabi lang dito, be silent in the church. O sabi ni preacher, in the church lang ha. Sa bahay, ako ang speaker. Okay? Alright. Meron po kasing element ng deception ang kailangan mag-take church, mga kalalakihan. Balik na tayo last text, verse 15, mga kapatid. Last verse 15. I hope natututo tayo, and I hope we are blessed and at the same time corrected sa ating mga practices. Verse number 15, 1 Timothy 2, notwithstanding, she shall be saved in childbearing, if they continue in faith and charity and holiness with sobriety. Now, maraming umiikot yung ulo sa verse na to. Merong mga interpretasyon na nagsabi, kung magtitiwala ka lang sa Panginoon, ang panganganak mo hindi masakit. Okay? So, kasi they will be saved in child. At meron naman mga nagtuturo na weird, na kapag nanganak ka, automatic ligtas ka. Kasi nga, they will be saved in childbirth. Mga kapatid, hindi lahat ng saved sa Bible tumutukoy sa soul. Not all salvation in the Bible refers to the soul. Kailangan maintindihan mo kung saan ka naliligtas. Context. Verse 13 and 14. Anong context? Ang babae na deceive. Tama? Verse 15. Tungkol saan yung verse 15? Kung ang verse 13 to 14, tinuturo na ang ladies na di-deceive. Saan siya maliligtas ngayon? Deception. Amen. Deception. Now, maraming interpretasyon, iba-iba. Okay? Pero tayo, mga kapatid, we must always take every verse at face value and interpret it in light of its context. Hindi pwedeng divorce yung verse 15 sa 13 and 14. Hindi pwede nahiwalay yun. Parte yun ng parehas na chapter. Parte yun ng dire-diretsyong flow, mga kapatid, ng thoughts dito sa Biblia. So, this is the basis and core function of rightly dividing the word of truth. Nakikita nyo po? We believe the word kung anong sinabi ng word. We don't correct it. We believe it. And we rightly divide it. Okay? So, the interpretation should not be divorced from verse 9, modesty. Verse 10, godliness. Verse 11, subjection. Verse 12, not to teach or usurp authority. And verse 13 to 14, deception. Konektado yung lahat. So, ang interpretasyon ng verse 15 dapat hindi maihiwalay dun sa mga bagay na binanggit ko. Obviously, these previous verses instructs ladies on their God-given roles. And it points to the obvious. The home. Okay? The home. 1 Timothy 5, verse 14. 1 Timothy 5, verse 14. Saka Titus 2, mga kapatid. 1 Timothy 5:14. I will therefore
that the younger women marry, bear children, guide the house, give none occasion to the adversary to speak reproachfully. Titus 2 verses 3 to 5. Titus 2, 3 to 5. The aged women likewise, that they be in behavior, as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things, that they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children, to be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed. Now listen. Balik tayo sa talata natin sa 1 Timothy 2. Mga kapatid, this subject is close to my heart. And I hope we will understand the gravity of this situation. And I hope the next generation will learn, okay, from the lessons of the past and from the lessons of the aged brethren and aged saints. Okay? Ginawa po ng Diyos ang mga ladies to be mothers, to bear children. Tama po ba? That's why a woman is a man with a womb. Woman, womb. Okay? There's a womb. So, ang disenyo ng Diyos sa kababaihan, talagang mag-bear ng children. Of course, alam natin, hindi lahat na bibiyayaan ang Diyos na nakakaalam nun. Okay? But naturally, inilagay ng Diyos yung natural na desire ng babae na gusto niyang magkaroon ng anak. Natural desire yun. Hindi po yung inimbento. Hindi yun, basta natural yun. Nilikha tayo ng Diyos na ganun, nilikha ka ng Diyos na ganun. To have that kind of desire. Satan goes against that desire. Ayaw niya yun. So he will do anything to corrupt God's design. Nakasunod po tayo. There's no shame for young little children na mga babae, na mga ading natin, nang gusto nila paglaki nila maging mga nanay. There's no shame about that. That's godly. There's no shame ng desire nila to have their own families, to stay in their homes. Okay? At dun yung kanilang area of responsibility, AOR. Area of responsibility. There's no shame about that, mga kapatid. At kapag inaral natin ang Bible, we will learn that that is God's design. Amen. Now we understand, mga kapatid, there are transitional periods. Kahit nga sa Book of Acts, may transitional periods. Pero you must understand, ano yung will ng Diyos? Kung wala pa kami sa will ng Diyos, anong ginagawa namin in order to reach that or in order to be on that? The Lord will help. Ang tanong lang, are you willing to change and be corrected by God's will? Kasi kung willing tayo, tutulungan tayo ng Diyos. Kung hindi tayo willing, hindi tayo tutulungan. Hindi talaga. Okay? Pero kung willing tayo, if-follow natin yung design ng Bible, amen, there's no shame, mga kapatid. It should be the natural understanding ng bawat isa sa atin na ang mga ladies natin, they are at home. And they're doing the area, yung responsibility nila sa bahay, mga kapatid. Nakakasunod po tayo? I said in the beginning of this message na it takes faith. It takes faith. God is not against us. God is not against us. Hindi niya gusto na tayo ay mapahamak. And it is God's desire that men and women serve the Lord and please God sa kanilang buhay. Merong mga safeguards na ginagawa ang Diyos na kung hindi natin pipiliin yon more than what we want, hindi natin alam, may isnare tayo. May isnare tayo. Kaya mga kapatid, look at the Bible. Lahat ng mga sinabi ko, pakikilatis nyo po personally. Aralin nyo po yun.
Basahin niyo pong mabuti ang Bible. Don't take my word for it. Amen? Huwag niyo lang paniwalaan yung sinabi ni preacher dahil sinabi ni preacher, no. Be persuaded in your own minds. And if you find that the scripture is telling you to do something, then do it. Hindi dahil sinabi ni preacher, but because God says it. Amen. So, mga kapatid, mahal po tayo ng Diyos. God knows what's best for you. Amen. God knows what's best for me. Tayo po ay manalangin. Heavenly Father, thank you so much for this time. Thank you, Lord, for teaching us the scriptures this morning. Alam ko po, this is a touchy subject. It's not a typical salvation message. It's not a typical exhortation message na ini-encourage kami maglingkod sa Panginoon or mag-distribute ng tracts or mag-share ng gospel. But this hits directly to the way we are living. And Father, honestly speaking, hindi po madali i-apply yung mga bagay na to. Father, give this church the strength and the wisdom. The members of this church, tulungan niyo pong bawat isa na mahalin po kayo more than their own understanding. To trust in Thee sa kanilang mga buhay. Ama, kung ginamit niyo po ako para ibigay itong mga talata na ito para sa kanila, Panginoon, ang aking panalangin ay saliksikin nila personally yung mga bagay na ito. Kung sinasabi kong katotohanan or I'm speaking a lie. But I hope if they find it true, if they find the scripture to be correct, the things that we're studying are correct, then we can do nothing against the truth, but for the truth. Thank you for saving our soul. And thank you, Lord, dahil ayaw mo kaming ligtas lang, bagkus ay namumunga bilang mga mananampalataya. Help the believers, help the church. Panginoon, there's more work to do in this grand work. And I believe you will constantly work in us, transforming us into the same image from glory to glory. Lahat po ng ito ay aking panalangin sa ngalan ng aking Panginoong Hesukristo. Amen and amen.